Unahin na po natin, Chairman, ang inyong assessment sa katatapos lamang na voter registration. More or less, ilan na ngayon ang mga botante natin? Ang Pinky, siyempre muna, inaasahan na natin yung pagdagsa talaga sa huling araw ng registration. The usual Filipino natin na ugali na Last huling minute. araw, laging dyan na lang. Pero at least po, successful po kami sapagkat lumampas na po kami sa projection natin ng mga bagong botante. More or less, mga 3.4 million po yan. At siyempre, yung pumunta lahat sa registration sites natin. Magpaparehistro, magpapatransfer ng registration, magpapareactivate ng registration, at magpapalit ng kahit anong datos sa registration, mga more or less 7 million po yan. Bagamat, again, meron po tayong 5.37 million na mga kababayan natin na deactivated. Ibig sabihin, hindi makakaboto dahil 2 beses hindi nakaboto sa 2 magkasunod na eleksyon. At dahil po dyan, kinakailangan nila magpa-reactivate ng kanilang registration at na sana ay hopefully nagawa nila hanggang dito sa huling araw ng registration. So, mahirap pa ho kasi talaga bigyan ng numero dahil kakatapos lang po nung last day nitong voter registration, di ho ba? Tama po, Ma'am Pinky, at ang Election Registration Board ng buong Pilipinas ay magmi-meeting pa sa October 13 upang aprubahan o i-disapprove yung mga application for registration na nangyari mula July 16 hanggang September 30. Oo, wag nating kalimutan yun, no, Chairman. Pwedeng i-approve at pwedeng i-disapprove. Opo, hindi pa po automatic Opo. talaga na registered voters na kaagad sila. At hindi pa po tapos ang inyong trabaho maliban po dito sa voter registration, pupunta dun sa approval at disapproval. Nariyan din po bukas itong COC filing. Chairman, how ready are Opo, you? Ma'am Pinky, October 1 to 8 po ang ating pong filing ng Certificates of Candidacy at doon po sa Bangsamoro ay minarapat natin na i-defer ang filing sa November 4 hanggang 9 dahil nga sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Sulu na kung saan sinabi ng Korte Suprema hindi kasama ang Sulu sa Bangsamoro. That's so right, again, sir. yan po yung mga aasikasuhin natin sa mga susunod na araw naman. Did you say, sir, November 4 to 9 sa Bangsamoro? Yes, ma'am, sa So, Bangsamoro 6 Parliament days. po. 6 na araw lang po yon. Yes, ma'am, kasi kokonti lang naman sila, hindi naman sila katulad nung dito sa atin sa national at sa local na kung saan meron tayong senador, may party list at syempre mga governors down to the last councilor. Ano ang mga dapat tandaan ng mga magfa-file sa kanilang COC bukas? Dapat po gamitin yung proper form. Madami po kasi minsan kahit na sinasabing may proper form sa Certificate of Candidacy, minsan nagpa-file na ng affidavit. Hindi po tama yun. Hindi namin tatanggapin yon. At number 2, kinakailangan kung may sila ay nominado ng political party, i-attach ang kanilang mga CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance. Dapat notaryado mismo yan ng isang notary public. Hindi pwede mag-notarize yung amin pong mga empleyado ng COMELEC. At siyempre, dapat may mga documentary stamp po yan. At siyempre, dapat maghanda sila ng 5 kopya na pang-submit sa COMELEC. At siguro, para naman meron naman silang sariling kopya, kahit mga 10 siguro, magandang ihanda nila ang bilang ng mga certificates of candidacy na ihahanda ng isang kandidatong tumatakbo. Ang sabi niyo rin po, lahat ng magfa-file ng COC simula bukas ay tatanggapin ninyo at wala po kayong tatanggihan. Siguro magandang malaman, sir, bakit? Hindi ba sasaliin pa ito? Alam niyo Ma'am Pinky, kasi sabi ng Korte Suprema sa kaso po ng Serafica versus COMELEC na ang duty ng COMELEC ay ministerial lamang. Tagatanggap kami ng certificates of candidacy. Kaya si Hodang nagpapalda, si Bathala, o kaya si Hodang siya ay naniniwala sa bituin o sa mga buwan, o kaya si Hodang naniniwala sa duwende, o ano man ang kalagayan sa buhay, Ma'am Pinky, yan po'y tatanggapin ng Commission on Elections. Wala po kaming diskresyon na tumanggi. At sabi po ng Korte Suprema rin na kung ang pinag-uusapan ay edad, citizenship, residency bilang mga botante o registration at yung literacy na tinatawag, dapat may isang registered voter ang magpa-file ng petition to cancel or deny due course yung candidacy. Sapagkat kung wala po, bawal magmoto proprio ang COMELEC doon sa mga issues na yan. Bawal, ibig sabihin, kapag meron pong gustong tumakbo at ibigay po yung mga required na mga papel, bawal po sa inyo sabihin na I reject this kasi hindi ata kayo Pilipino eh. Hindi po mangyayari yan. Gaya ng sabi niyo, sir, it's ministerial. Tama po kayo, Ma'am Pinky, hindi po namin kakilala ang lahat magpa-file ng candidacy kahit sa mga munisipyo, kahit sa syudad. Isipin niyo po kung meron tayong 18,280 na positions na papapifilapan sa buong Pilipinas, kalahating milyon more or less ang mga applicants natin
mga filers natin, and therefore hindi po namin alam lahat. Kakailanganin natin yung tulong ng mga kababayan natin upang mag-question o mag-file ng petition laban sa kanila. Pero ano ho ang inaasahan nyo sa unang araw ng filing? Siyempre po ma'am, asahan na natin yung festa atmosphere, yung iba dyan talaga hindi makakatiis, magdadala ng pagkadami-daming supporters, parang kami mga ati-atihan pa, may mga kuno-anong pakulo. Asahan po natin yan dahil nga po sa hindi pa sila kandidato pag nag-file sila ng candidacy. Sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec, bagamat maaga ang filing ng candidacy, wala pong premature campaigning at sila daw po'y kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Yan po ay sa February 11 sa national positions at March 28 sa local positions naman. So kahit meron po silang kasamang mga kung ano-ano, ay hindi po bawal yun. Yun ang inyong sinasabi. Yes, Ma'am Pinky. Pero- At in fact, kahit pero, makita sir, natin pagkalala para sa mga sa inyo pamumukha ho nila ba? sa ating mga kalsada, Opo, pero para sa inyo ho ba, tama ba yun? alam niyo po, ako po talaga personally, ang gusto ko po sana, pag-file ng candidacy, Ma'am Pinky, ay dapat kandidato na sila. Katulad ng ginawa namin ng barangay and SK elections. Kaya lang, sabi ng Korte Suprema, yan yung nakalagay sa na provision ng batas ng automation law, yung Republic Act 9369. And therefore, ang COMELEC ay kailangan tumalima sa batas at sa desisyon ng Korte Suprema. Maaaring mali sa ating paningin. And that's why yung mga kababayan natin, tingnan nyo po, pag sa palagay nyo, medyo parang nanggugulang o parang medyo sumusobra naman yung kandidato, tandaan nyo po at kayo nang bahala pagka kayo boboto sa araw ng eleksyon. Okay, sige po. Chairman, mag-usap tayo po muli, I'm sure, dahil 8 araw itong filing of the Certificate of Candidacy o COC. Maraming salamat po sa inyong oras, COMELEC Chairman George Garcia.